Ilan ang kapatid mo? 18. 18? Parents Day. Sabay-sabay 18. So, kanino, di Oh, ba? kanya-kanyang oras yun. Schedule yun. Tapos biglang darating si Paquito, saka si Romy, tatampaling lahat. Pagpasok ni Paquito Diaz, yung sampal niya totoo. Totoong sampal. Laglag yung nanay ko. Mga totoo manampal yan. May hugot kasi si Tita Alma eh. Naku, ang daming hugot na. Doon nag-create yung power pa. Ganon. Siyempre may mga bago. Dahil marami nang sumama sa tatay ko eh. Ang dami na kami, mga sunog bago. Sumama sila. Diba? Payo ko sa mga artistang gusto magpolitika. Alisin nyo lang yung thinking na pera. Di ba? Alisin yun. Wag ganon. Would you say favorite ka niya? There could not be anyone like Dolphy. Di ba? Hindi mo pwedeng palatan nyo kahit ako, kahit si Epi, kahit sino kapatid ko, kahit Kison. A fancy place, a beautiful face, at kwentuhang walang preno. This is China on Deck. We bring masters to the deck, match them with the Lux vibe, and let the stories flow. Because honestly, walang average dito. Boss level lang! Everyone, let us all welcome Vandolph Quezon! Woo! Napakarami mong audience, no? I know, may mga live audience tayo Yes. here. Hi, guys. Una sa lahat, thank you for guesting me. And thank you And for alam mo naman accepting. na love kita. Yan ang gusto ko sa'yo. Hi, guys, sa mga manonood natin. Hello. Kamusta naman, Consi? Hindi ko siya mapigilang tawagin Consi because konsehal namin siya here in Parañaque, diba? Yeah, for 9 years. For 9 years. Three-termer. But you're from a different district. Yeah. I know. Pero it's the same. No? It's okay. Anong pinagkakaabalahan natin ngayon, Consi? Well, siyempre, besides sa naglalaba at nagluluto at naglilinis ng bahay, Parang pag napanood to nung asawa mo, parang medyo pareho kami ng itsura. kidding aside. Hindi. Lately, we were busy doing our movie, yung Home Along the Realest The Reunion. And now it's finished. Malapit na ipalabas. 2 years and a half din in the making yung movie. So, blood and sweat talagang nilabas namin ni Direct Boy 2. And of course, our Banayad Whiskey. Ah, yes. It came from Scotland talaga. So we do the legwork. Lahat, pumunta kami doon. And ano pa lang siya, 1 year and a half pa lang. So baby pa. So yun. At the same time, some businesses on the side. Favorite ko yung whiskey, kaya alam kong You masarap. tried it na, di ba? And Oh. de calidad. Nalasing ako so masarap. Okay. Diba? Wow. Correct. And speaking of movie, you've been in the industry since way before I was born. Thanks, ha? Oo, parang sinasabi ko talaga na veterano ka. Hindi naman matanda, veterano lang. And parang if tama ang research ko, for MMFF 1995 ako so wala pa ako noon. You won Best Child Performer. Espadang Patpat. Espadang Patpat. Yes. How does it feel like na maging child actor and then eventually yan ang naging buhay mo? Well, of course, when I was on that age, I started around 2 years old eh. Di ba? Pero of course, pag ganun, para you're just like playing eh. Good thing, ang kasama ko lagi is my dad, di ba? Correct. So parang ka lang naglalaro, ganyan. Pero eventually, when you work with like mga bating artista like my dad, Babalu, nakakukuha ka ng mga glimpse ng paano magtrabaho. Actually, sila, tahimik sila. Pero ako, bata, makulit ako. Pero of course, as time goes by, I get to learn. Di ba? So, kahit komedyante sila, tahimik lang sila?
Yeah, my dad is so quiet pero pag kinausap mo na yan, nag-start na yung daldal na yan. Si Tito Babs, tahimik din yan. Si Tito Punch, tahimik din yan. Even Bossing, Vic Soto, tahimik sa personal yun. Ganon sila eh. Ako, tahimik ako. Minsan, pero mihilik ako na. Ay, hindi. Tulog na yon. Hindi, I remember may kinuwento ka na pag nagtanong kay Tito Dolphy, talagang nade-delay yung taping because magkakwento siya. Yung mga prod, hindi na siya makalabit na start na po tayo. Yes. Halimbawa, nag-uusap-usap yung sa humalong taping. Halimbawa, gano'n. Nag-uusap-usap yung magkakapatid. Uy, mamaya na tayo mag-take. Pahinga muna tayo. Tanong mo si Tatay Kevin, si Papa Dolphy. Ano ba nangyari nung panahon ng ganito? Kasi ganito. Siyempre yung mga PA. Hindi na natapos. Hanggang yung si Tita Nova na minsan yung, Kev, steak na tayo. Ganun, di ba? So, masarap. Nakakamiss din. What was your unforgettable moment or experience as a child actor? Of course, winning the award. At the same time, yung tangkilikin ka ng taong bayan, di ba? At the same time, marami. Working with a lot of mga batigang aktor na minahal ng tao. Pero nag-start ka 2 years old. Were you aware? Aware ka na ba na sikat ka? Hindi. Na kilala ka? No, hindi pa. Ang dialogue ko lang nun, Papa. Ganun lang, Papa. Nilalayo ako sa kanya. I was crying. Siyempre, bata ako. Papa's boy. Normal, ganun. Papa. Drama na yun. Kasi work yun eh. Pinapagalitan ka din ni Tito Dolphy. So, yeah. Yes, pero usually hindi sa harap ng tao. Pero may dad kasi kahit kanino hindi naman sumisigaw yan eh. Ano yan, tamed kung magalit. Sa words ka masasaktan eh. Sa salita niya, sa mga sinasabi niya, marirealize mo na mali nga ako, tama pa, sorry, gano'n. saan talaga siya? Professional. Yes. Kahit na anak ka na niya at ka-work mo siya. Yes, depende rin sa kasalanan mo, siyempre. Totoo naman. So, you as a dad naman, let's talk about your, being a father sa mga kids mo. Pareho ba kayo ng pagpapalaki ni Tito Dolphy? Mostly, being a dad, nakita ko sa kanya. As much as possible, gusto kong tumutok sa anak ko. Hindi ko sinasabing hindi tumututok si Papa. Ang case kasi ng tatay, Dolphy, he was so busy. He was the king of comedy. Tama. Diba? He's doing a lot of things. But in fairness to my dad, he gives time, even my games, even my... Of course, graduation, lahat kami, pinuntahan yan, yung mga nag-graduate. Pero yung simpleng games, Parents' Day, party, he gives time for that. Pero ako, sabi ko, dapat ganun. Ako, at the same time, pati yung mga wisdom na sinasabi niya sa akin, pinapasa ko sa anak ko. Pero feeling ko mas mahirap yung kanya kasi Mahirap kasi ilan ang kapatid mo? 18. 18? Isipin mo, sabihin mo lang Parents' Day, sabay-sabay 18. So kanino, di ba? Kaya kanya-kanyang oras yun, schedule yun. Would you say favorite ka niya? Ako sa akin, siguro ako lang lagi niya kasama sa movies. Kumbaga, nung bata pa lang ako, kasama niya na ako. Tapos, nung namatay na lahat ng kasamaan niya, ako na yung naging batukan. Correct. So, ako lang pinakamalambing. Ikaw. Yeah. You would say that. Yes, Ikaw yun lang. Ako pinakamalambing. Pero may pressure ba ang pagiging Quezon? Well, syempre pag Quezon, tapos medyo nakita ka na sa TV or something, anak ni Dolphy. Ano yun? Privilege. Para sa akin, privilege yun. Ang medyo naging running gag na hindi gag, pag nakitang Quezon, yung sinasabi, babaero to. Parang hindi naman. Ganun, ako hindi. Oo, loyal ka. Alam mo yun. Wala kang isa lang babae mo sa buhay. Siyempre. Si Jenny Quezon. Yes, that's my one and only one. Yes. Pero ang expectation kasi is
kailangan komedyante ka, kailangan may comedic timing ka, 'di ba? May humor. Alam mo, nalilito ko. Ito ngayon ko lang sasabihin. Pero matagal na hindi niyo ako pinapakinggan. Turn your next staycation into a grand getaway. Choose from 3 Forbes Travel Guide rated hotels: Nua Manila, Nobu Hotel Manila, or Hyatt Regency Manila for the ultimate staycation. Enjoy an overnight luxury stay, complimentary minibar, breakfast for 4, dining credits, discounts, and more. Book your stay today. Call 8-800-8080. Action star talaga ako eh. Hindi naman ako komedyante. I did a lot of death-defying stunts. Lalo na sa kotse. In real life. Ay, In real life, 'di ba? ah, De, tsaka ito, ikakwento ko, ang unang-unang pagsasama natin was a series for Viva. Together Forever. yes, sa Sa Antipolo. Beverly Hills, Antipolo. Yeah. So, ito nakakatawa kasi ang call time ko was 5 a.m. So, talagang dati pag sinabing taping day, the next day 7 a.m. ang pack up. Sabay kami nag-pack up. Kasi konsehal ka nun that time eh. Yeah. So, sabi mo, chikahan tayo, ganyan. O sabi mo, Chino, pack up ka na rin ba? Sabi ko, opo, papack up na rin po. O, gusto mo, sumabay ka sa akin? Sabi ko, sasabay ba ako sa kanya? Kasi baka siya magdadrive eh. Baka mamaya, paano kami, di ba? Ang bait mo talaga. Sabi ko, naku, Konsi, mauna ka na kasi may iro-roll pa daw ako, may sequence pa daw. Pero wala naman talaga. Ayun pala Oo, yun. natakot lang ako talaga. Thanks ha. Pero action star. Oo naman. Eto, ang dami niyong magkakapatid. How do you get your father's attention? Wala namang ganun sa amin na parang unahan to get our father's attention. Spur of the moment kung ano yung sitwasyon, di ba? Ang papa kasi lapitan mo lang ako sabi kayo, hindi ka naman hindi papansinin nun. Kahit sino sa amin. We're all the same. To get his attention, siguro nung bata ko, kunwari madadapa ako. Mga ganun, mga kids stuff. Pero it's no contest sa amin eh. And I remember you telling me na kahit nagaano ko ka-busy sa taping, hindi ko ever pinabayaan ng pag-aaral ko. Yes, totoo yun. And I remember yung instance with, talaga, ganun kami ka-close kasi nakakapagkwentuhan kami with FPJ. Yeah. 'Di ba? Yung talagang sobrang antok ka, galing kang school. Yes. Sa sobrang, parang feeling ni, ikaw na kaya magkwento. Tuloy mo lang. FPJ, hindi mo madedeliver yung lines mo, so pinakap Niya yung ang buong set. Totoo yun kasi wala kaming dole nun eh. Oo. Nung mga time namin Wala ni pang Eddie Nino, Garcia Law. Aisa, ako, lahat ng mga nag-child star. Kumbaga dati, ilan lang kami. Pag di ka marunong umarte, out ka eh. Ganun yun eh. Ngayon may workshops, may dole, may hangganan lang taping. So dati, shooting ako, 2 movie, taping. Kasi naman tulog. Minsan yung mga teachers ko sa school, salamat po. Minsan kahit mga 30 minutes, pinagbibigyan ako. Kasi syempre, wala na mapapasok sa utak ng bata pag inaantok, di ba? Tapos, one time, walang tulog, nag-school, tapos diretso shooting ng walang matigas sa tinapay with Ninong Ran. Nakita niya ako, bakit anak? Wala pa po akong tulog, galing po akong shooting, tapos school. Ayan. Ganun ba? Oh, guys, pack up tayo. Siyempre, FPJ production, ganyan na. So, bago mag-shoot ng FPJ, ng movie namin ni Noran, tinawagan ng papa yun mag-close yun papa tsaka si FPJ. So, inalagaan talaga ako ni Noran. Lagi ako tumaba nga ako ng 20 pounds yata. Doon? Lagi ako may pagkain. So, siya palang may kasalanan nun kung bakit ka medyo malusog. Parang dinagdagan niya. Yes. You've mentioned kanina, ginagawa niyo yung Home Along. The
The Reunion, the movie. Ang haba, 'di ba? So, you started it nung 1992 Yes. to 2003. So, lagpas ng isang dekada Yes. ginagawa. Ano yung, how was it sa set Now? ng Home Along Now? nung dati? Before. Oo. Like what I said, I was young like 92. Mga 8 years old, 7 years old ako. So hanggang nag-18 years old ka, nandun ka. Oh, nandun ako. Hanggang na-aksidente nga ako, di ba? Thanks. How was the set? Magulo sa set. Ako. Well, first time ko na-meet si Smokey, ninang Tita Nova, Gio, Claudine. Mga bata rin kasi sila eh. So, naging family kami right there and then eh. Umaga, kwentuhan ng mga kalokohan. Tapos pag umaarte, talagang parang yung bonding nandun agad. Tapos lahat sila talagang tiningnan si Papa Dolphy as tatay. Si Papa Dolphy kasi once na nakatrabaho mo siya, tas like Ate Maria, nung Jan and Marcia, yung daddy na yun, for life na yun. Yung tawag mo sa kanya sa sitcom or sa movie, daddy, for life na yun. Aalagaan ka niya, he will ipapamper ka niya. Nasa-spoil sila sa tatay ko. Ganun ang dad ko eh. Even co-stars niya like Tita Nova and Tita Nida Blanca, talagang Napamahal. talagang mapapamahal ka. At the same time, syempre ang sinasabi nila, nahirapan sila umarte dahil kumbaga katrabaho Nakaka-intimidate. Oo, nakaka-intimidate, katrabaho mo yung si Erpat. Pero may dad gives time for you to shine. Parang siya pa yung nagsasabi na, oh, sige lang, iha, umarte ka. Labas mo yung ano. Ako ang susupport sa'yo. Ganun siya. He's like that. Ang galing. Sana na-experience yun. Kaso, wala pa ata ako nun. Similya pa lang. 95 ka ka. 95 and Oh. 92. Huwag mo na pagdiin. And eto nakakatuwa naman kasi sabi ni Concy, sino ba mga gusto mo dito sa set ng podcast mo? Gusto mo ba nandito sila Claudine, nandito si Boy? Sabi ko, ikaw lang sapat na. Talagang, Thank you. Kasi dapat 5 p.m. Muna 2? dapat 2, Dapat naging 2, naging 5. 5. Biglang may ano pala. Kahit 12 midnight pa tayo, papabukas Ayoko, pa. yayay mo na ako minum nun. Yun nga ang gusto ko, may inuman para medyo, alam nyo, we're shooting right now at 9. Kaya ganito kami ka-finesse. Fresh Pero, pa. pero off cam, hindi kami ganito magkwentuhan. Yes. Speaking of mga moments na kwentuhan, sa set nyo, sinong favorite mong cast or ka-bonding? Well, syempre, Dos, of course, is may kamag-anak talaga, is my brother, pamangkin na kapatid na rin, di ba? So, at the same time, boys talaga magkakadikit nun. Gio, Smokey, Boy 2, ako. Ang dami namin ginawang mga stuff na puro pang boys lang na kabalbalan, pero bonding talaga. Mga kuya namin yun eh. May mga may mga yung tinatawag nilang mga boys bonding na may mga kalokohan. Para din mga kayo. hangover type. Pero wala naman kayong mga sobrang kabalbalan na Wala naman. Wala ka rin niligawan sa set. Wala. Sa set ng home? Oo. Wala. Talagang magkakapatid kayo. Family. Dati nililink kami ni Maybelline. Porket ba mataba kami pareho, ililink nyo kami. Di ba? Matsabi-tsabi kami nun eh. Oh. Correct. Any guest sa show na tumatak sa'yo? Dami kasing guest. 13 years. 13 years yun eh. Siguro si Redford. And then, di Redford. yata siya nag-guest doon. Tama, nalilito na ako. Siyempre, Um, that was ilang years Of course, si ago. Tita Shasha nag-guest yun. Pero, nagbablush talaga tatay ko noon. Yan, mga memorable guests. Like, marami. Tita Susan. Ayan to. Be a Melco Club member for free and enjoy these benefits. Get 10% off on hotels, restaurants, and Dream Play. A free car draw entry and an exclusive members night invite.
Visit City of Dreams Manila and sign up at Melco Club counter today. Si Tito Paquito Diaz. Paquito Diaz. Yan, mga action, Romy Diaz, mga action kalaban. Ito eksena. Sunog baga, di ba? Riles. Ang mga sunog baga, nagiinuman yan, di ba? Ang dating nila, nagba-blocking. Pagdating, dadating si Kevin, sabihin niya, Mang Kevin. Tapos biglang darating si Paquito, tsaka si Romy, tatampaling lahat. Si. Pagpasok ni Paquito Diaz, yung sampal niya totoo. Totoong sampal. Laglag yung... Nag-cut bigla dahil nag-medics. Pero si Tito Kits kasi, tsaka si Romy Diaz, talagang mabibigat ang kamay. Hindi naman siya lagalit, pero talagang sinampal. Totoo. Sampal. Even Ate Maria, ang sampal, nanay ko, mga totoo manampal yan. Sa mga eksena. Kaya dapat makapal din ang mukha mo. May hugot kasi si Tita Alma eh. Naku, daming hugot na. Oo, kasi talagang galing dibdib yun. Ang sampal noon. Doon nag-create yung power pa. Ganon. What's special about this one? Kasi nag-usap tayo tungkol sa dating Home Alone. What's special about this one na you've made? Our movie is played for truth. Hindi kami trying hard na maglagay ng bagong Dolphy. Mali eh. There could not be anyone like Dolphy, di ba? Hindi mo pwedeng palatan yung kahit ako, kahit si Epi, kahit sino kapatid ko, kahit Kison. Dolphy is Dolphy. So what we did, we played for truth. What happened to the family Cosme nung nawala ang pillar, Kevin Cosme, di ba? So ngayon, ang sa movie, makikita nyo kung paano na yung mga bata ngayon after 30 years or 20 years. Ano na yung buhay nila ngayon. Tapos, makikita nyo, meron pala silang mga reservation sa bawat isa. Tapos ang naiwan siyempre, yung stepmom namin, si Nova Villa, si Tita Nanay, na dati, pinapakinggan namin, tapos ngayon na itsepuera siya. It's a dramedy movie, but it's nostalgic. And nakakatuwa yun. As a viewer, na nakita ko, tama kayo, na wala kayong pinalitan. And nakakatuwa na pagtugma-tugma nyo talaga lahat ng cast. Yes. No? I mean, lahat nag-yes. And then there's addition to the cast. Siyempre may mga bago. Dahil marami nang sumama sa tatay ko eh. Nung nag-pass ang tatay ko, ang dami na kami, mga sunog bago, sumama sila. Diba? May mga bago na May sunog baga. Meron na kami pinapakilala unti-unti ng mga bago. And then your wife also is there. Yes, of course, Baldo. Ilang taon na ako? 40 plus, di ba? So, siyempre, si Baldo may pamilya na rin. Nag-asawa at nag-anak na rin. Yes. Basta maganda yung movie, di ba? Tsaka yung Babalo, hindi mo rin pwedeng palitan yun. Tama. Kaya nagtataka ako sa Sokmed, nasan si Dolphy? Nasan si Babalo? Patay na eh. Oo, it's a continuation. Alam, di ba? Hindi namin pwede palitan ang mga pillars. Dahil sila lang yun at walang makakagaya doon. Tsaka magbumuka kaming parang trying hard. Totoo. So, we played for truth. Kung what happened to the family after that happened. And that's gonna be showing next week. Yeah, on June 17. On Father's Day. Same week as Father's Day. Same week as Father's Day. So, abangan natin yan. Home Along the Realist. And you're gonna go sa premiere Of night, course. di ba? Oh, di ba? Nangako ako sa'yo. Okay, yeah. Jenny was also there. Yeah, Jenny Vito. How did you meet your wife? I met her sa ABS-CBN. Guest yung grupo nila, yung... Parang kinikilig ka. Hanggang ngayon, may kilig. Nag-guest yung group niya na hindi pa siya G-Girls doon, Kending Girls pa lang. Tapos, kakatapos ko lang ma-aksidente noon eh. Yung lakad ko talagang, payat. Tapos, hinatak ako ni Mark.
Mark Anthony, my brother. Your brother. Will, pakalala sa mga girls. Pagbukas ng dressing room, eto si Jen, tapos yung mga kasama niya. Sabi ko ng mata ko, hi, pretty girl. With balik. Hi, pretty girl. Sabi ko sa kanya, tapos doon na nagsimula lahat. Till now, magkasama na kami. For like, 24 years. Yun lang. Tapos, can I get your, pinakuha ko yung number niya. Labas-labas na kami, bilyar-bilyar. Yung mga paborito namin dami mag-billiards eh. Tapos di po umiinom yun. Sinama ko sa bar, umiinom ako. Ano yan, painom. Parang ikaw pala nagturo doon. Kaya ang lakas ngayon. Thanks. Hindi naman. Pero slightly. Slightly ikaw. Slightly. Pero tapos nun, hindi na tumigil ang kasiyahan sa puso ko that time. At nagbunga ng mga At beautiful biniyaan kids. kami ng mga bata na napakaganda at pogi na mababait. Hindi lang isa yan. Sobrang daming mga bata sa bahay nila. Sobrang dami. As in, ako na culture shock talaga ako doon. Kasi pag Masaya. pag nakiki-overnight ako sa kanila, wow. Kasi hindi ako galing sa malaking family eh. Kaya parang na-culture shock ako, but at the same time, sobrang saya. Kasi ngayon lang ako nakakita talaga ng ang daming spaghetti niluto for merienda, isang kalderong sinigang, di ba? Parang ka nagpapa-feeding lagi. Oo, may feeding program sa kanila talaga Yes. palagi. Since nandun na tayo sa pagiging father, may wisdom ba na in-inject si Tito Dolphy sa'yo na nagagamit mo ngayon sa mga kids mo? Always be there for them and support them in any way. Kasi at the end of the day, ikaw pa rin ang magulang at mag-aalaga dyan. Hanggang kahit pagtanda na yan, ikaw pa rin nandyan for him or her. And that's why you also support Vito na Yeah. gusto niya mag-showbiz eh, no? Gusto niya, nasa dugo niya eh. Kalug nga eh. Mas magaling pa nga umarte yata sa akin, di ba? Yun ang Parang lolo niya. yun Magaling ang umarte. nakita talaga namin na ang seldom kasi nating makakita ng gwapo na kalog na may humor kasi usually pag gwapo Paano dapat naman yung katabi mo? hindi kita naabutan eh. So siya lang eh, di ba? Hindi, kahit pag magkakasama kami ni Vito, Yes. usually, yung mga ganong kagwapo, ano yan eh, reserve. Mga mati ni idol. Tahimik lang. Pang love, pang... Boy next door, di ba? Yeah, Mga ganun, ganon. yeah. Pero kapag kunyari, nag-outing tayo, sobrang kalog, nagpapatawa. Siya ang minsang babangka sa usapan. Ang galing na nakuha niya sa'yo. And support ka naman doon sa kanya. Basta huwag siya manakit. Di ba? Yun lang naman yun. Huwag ka na maging katulad ng daddy mo nung bata, Dennis Damenis. Ha? Ikaw yung good version. Yan. Speaking of the good version, yung kabutihan mo sa showbiz ay na-translate mo into public service. How did you decide to enter politics? Well, it was my mom's last term. Gusto ko rin eh. But my dad, ayaw. Ayaw talaga ng tatay ko sa politics. Pero alam mo, Kags Chino, my dad is the perfect politician. Kumbaga, he will help people. He will love everybody na walang hinihinging kapalit. Diba? And kung anong dapat sa tao, ibibigay niya. That's what I told him nung sabi ko, ma, ako papalit sa'yo, okay lang. Tanong mo sa daddy mo. Yun ang sabi. Ang sabi lang sa akin ng papa ko, nung sinabi ko, pa, pwede ba ako magkonsehal? Naku, sabi niya, magulo dyan. Tutol siya. Oo, magulo dyan. Sabi ko pa, huwag ka na makigulo. Ay, hindi ako makikigulo. Doon lang ako sa gitna. Doon ako sa paniniwala ko. Sabi ko, para makita naman nila
kung paano isang ugaling Dolphy sa politika. Mm. Bahala ka. Tapos, he passed. He passed na. Nung sa awa ng Diyos, and thank you, na nanalo ko ng first term, 2016. I was sleeping. First time for a long period of time, hindi siya nagpapakita o nagpaparamdam sa akin. Kasi wala na nga siya, di ba? Nung pinoclaim kami, nagtaas na kamay, pagtulog ko ng gabi, naginip ako, siya. He was hugging me, congratulating me, and kissing me. Na hanggang paggising ko, amoy na amoy ko yung scent niya. I was crying, I broke down. Sabi ko, I missed you, thank you. So, ang ginawa ko, Kags, habang konsyela ko, of course, doing your resolutions, doing your ordinances for the people, supporting what's right for them. Kaya nga ang tagline ko, lagi mag-iiwan ng ngiti sa inyong mga muka. Pag nakausap mo ako, hindi ko aalisin ang laughter. Kasi ika nga ng tatay ko, laughter is the best medicine. Basta gusto ko masaya. Masaya lagi. Kung hindi ko man kaya ibigay lahat ng tulong, kahit pa paano tulungan mo o i-direct mo siya sa taong pwede siyang mas matulungan. Kasi ang public servant naman is really here to help lang to assist. Assist, yes. Kasi sinasabi ko nga minsan, we cannot put foods on your plate. Di ba? But what we can do as public servants is to make resolutions or ordinances na papakinabangan ninyo at papakinabangan ng mga future. Para maayos natin ang sistema ng lugar natin, lungsod natin, basta nagkakaisa, di ba? Ang direksyon ng council. Importante lang naman sa atin sa public service is being a true person. Maging totoo ka. Huwag kang maging balat kayo. Di ba? And the fact na you finished 3 terms, 9 years, that says a lot. Ibig sabihin talagang ang tiwala ng tao sa'yo mataas. Kasi Kags, I see to it, alam ng Diyos to, I see to it, pag sinabi ko, ginagawa ko. Kaya minsan sa mga kasama ko, sinasabi ko, alam kay Rona o sa mga staff ko, sulat niyan kasi baka makalimutan ko. Pag nakakalimutan ko, sila ang nasisita ko. Pero pag pinapaalala nila, binibigay ko pa rin, di ba? Kahit simple bag, kahit cake lang yan, kahit pambili lang ng maintenance. It's a big thing. Naalala nila It's a big thing. Kasi sa hirap ng buhay natin ngayon, kita mo nga, kaya nga sabi ko, laughter is the best medicine. Sa pinagdadaanan ng tao, lalo ngayon sa atin, sa mundo natin, sa Pilipinas, sa buong mundo, malaking bagay ang mapasaya mong tao kahit sabihin mong 30 minutes. Kasi nung tatay ko binuburol sa Heritage Park, may public viewing May lumapit sa aking lola, pamilya sila, umiiyak. Sabi sa akin, idol ko tatay mo. Alam mo, mapanood lang namin siya kahit sa isang oras sa buhay namin. Nakakalimutan namin ang gutom namin. Hindi ko naman sinasabing manood ng comedy para hindi ka kumain, di ba? Pero ang point ko lang, Kags, na malaking bagay ang magpasaya ng tao. Malaking bagay. Naiibsan yung mga Kahit paano. dinadala Nandiyan nila. pa rin ang dala mo pero makakalimutan mo in a short period of time. I also get that, ma-share ko lang, during the pandemic because yung Team Payaman, we were together nung pandemic So, nakakatuwang makarinig na at least gumaan yung pandemic days namin because we were watching your vlogs, naaaliw kami, tumatawa kami, diba? Nakakapagpasaya kayo, and ang dami nagpapasalamat. And sabi ko, ganun pala ang impact nun.
Ang ano lang dyan, minsan naglalakad ka sa mall, ako, ngayon. Tuturo ka pa sa mukha. Sasabihin ko sa kasama ko, may dumi ba ako sa mukha? Di ba? Pero ang naalala nila, yung napanood nila sa'yo, kaya sila tumatawa, di ba? Buti walang mag-joke ka nga. Walang, May ganun. may ganun, di Mag-joke ba? ka naman, oh. Hindi ako joker. Meron, Tita Chrissy pa picture kami. Sample nga nung Chris, sabi ko, nakita mo ba si Pacquiao, nagpapasunto ka ba? Hindi rin naman, di ba? O kaya pag nakita mo si Heidelin Diaz, pabuhat naman. Hindi rin ganun. Kaya minsan parang may, ang weird. Tatawa ko na, tatawa akong ganun kalakas sa mall, di ba? Gulat ako. Sobrang weird. Tawa ako sa Pacquiao, ha. Uy, Pacquiao, idol kita pa. Sapak mo naman ako. Hindi, pero may video sa TikTok na gano'n, nilapitan niya si Pacquiao. Speaking of Chris, nagsama kay ni Chris sa movie. Yes, sa I forgot the Pempe title. de Sarat Pen. Yun. Chris, me, and Andrew Iliana. Yung bata ka pa nun. Yes, bata pa ako nun. Tapos parang nakita ako na sumakay kayong taxi. Parang, Yes, ganun yung eksena. malakas yung movie na yun. Masaya yung movie na yun. Kasi parang taxi driver yata si Chris o si Anjo. Si Anjo. Ako parang linis sa sapatos. Tapos mayaman si Chris, naglayas, nagtago, napunta sa bahay ni Anjo. Nagpanggap na lalaki. Magaling si Chris mag-boys, di ba? Nagpanggap na lalaki. Sina, ang dami na nangyari. Nakalimutan ko rin, matagal na yun. Yeah. Wala pa rin ako na. Pero try to watch it, maganda, no? Matatawa ka pa rin. Anong tips mo for your fellow mga kasama sa showbiz na gusto ring mag-politics? Kasi 'di ba may mga misconceptions tayo na pag namuliti ka, either wala na kasing career sa showbiz or gusto lang, 'di ba sabi nila gusto lang pumera, yung ganong misconception. What are your tips? Alisin niyo yung thinking na pag-politics, pera. Yan ang mahirap sa mga, di ba, sa mga nakaraan, sa mga old school na ginawa sa politika natin sa Pilipinas, eh. Ang mga showbiz personalities, pag nag-shift, siguro calling, or gusto lang talaga lang mag-serve, di ba? Ako kasi, Chrissy na. Ako kasi, pumasok ako, kasi alam ko na yan eh. Naku, papasok ako ng politika dahil sabihin nila ako sa bako. Oo. Di ba? What I did, I studied, crash course for public service. Para pagdating ko sa awa ng Diyos manalo ko, pagdating ko sa plenary, hindi ako mukhang syungado na, di ba? Papogi lang doon na pakit lang, hindi pala pogi, pakit lang, di ba? Bakit lang? So I studied. Kasi kung nasa guhit ng palad mo, ibibigay sa'yo eh. Kahit ano pa sabihin ng tao eh. Yun nga ang mahirap eh sa showbiz at saka politika eh. Sa showbiz, bad or good publicity is still publicity. They'll talk about you, igigess ka, magkakaroon ka pa ng panggas, di ba? Sa politika, sa atin, pag good publicity is very, very good. Bad publicity is very, very bad. Kasi tatatak sa ulo ng mga tao yun. Di ba? Ako, bahala, Diyos ang may alam na yan eh. So, ang payo ko sa mga artistang gusto magpolitika, alisin nyo lang yung thinking na pera. Di ba? Alisin yan. Wag ganon. That's a no-no. Kung gusto nyo yung mag-serve, pwede ka naman hindi maging politiko para mag-serve eh. Kaya nga sabi ko sa tatay ko, you're a perfect politician. Di ba? Pero kung doon ka talaga dadalhin ng Panginoon, doon talaga. Pero para ipagsiksika mo sarili mo, dapat kahit pa paano alamin mo. Di ba? Kasi pangit na yung conception, nami-misconceptualize yung gano'ng sitwasyon eh. Hindi, I also get that a lot, no? Kasi pareho naman tayo, wala naman tayong
pamilya sa, hindi tayo political names eh. So when I started, I just wanted to serve the youth. Kasi nakikita ko ang nanay ko nagpi-prison ministry, nagsiserve sa simbahan. Tama. So nung tinuloy-tuloy ko na, you can work, you can entertain the audience at the same time serve the people eh. Kasi magkaiba naman yung nagbibigay saya ka at nagbibigay serbisyo ka eh. Yes, like ito ako. Kaya sinabi ko, sample ko yung dad ko. Ang dad ko kahit sino lumapit, kahit paulit-ulit na, bigay. Every after ng taping namin sa Home Alone, may pila doon. Kala mo, pila ng bus. Bigay. Naisip ko lang na, pag nasa kahit paano, kahit maliit na posisyon ako, alam ko kung sino ang dapat tulungan. Hindi yung lagi lang nandiyan para makingi. Alam ko kung sino dapat unahin. Di ba? Dahil malalaman mo by papers, by the census, and, di ba? Isa yun. Isang malaking factor yun kaya ako pumasok ng politics. Gusto ko rin kahit paano ito, pero hindi nangyari, Chrissy. Sabi ko sa sarili, gusto ko baguhin ang politika sa atin. Gusto ko maging isang model para mag-iba ang pagtingin ng tao sa politika natin. Ang hirap talunin ng sistema. At least little by little. Yes. At least ikaw. Ang tingin nila sa'yo ganun. And Hindi man lahat. Yun din ang naging, kumbaga, pamantayan ko na if you want to change it, at least you can change it from the inside. Kasi nandun ka na eh. Si Cap Jen, my wife is like that. By the book na tao si Cap Jen. Pag pangangailangan ng tao, unahin na pangangailangan ng tao. Sabi nila, pag politiko ka, marami kang pera. Hindi totoo. Daming utang. Di ba? Dami abono. Daming abono. Ako, wapasingil. Di ba? Totoo. At saka kanina, ayan, nabanggit na rin naman niya. Kaya ako medyo na-awkwardan kasi hindi ko siya tinatawag na Jen. Hindi ko siya tinatawag na Jenny, Cap Jen talaga. Because kapitan siya here in Tambo. Kung nasaan tayo, dito sa City of Dreams. Dreamplay, yeah. Diba? So, talagang malapit lang kayo dito. So, eto na. Kasi medyo mainit na, diba? Nag-iinit na yung usapan natin. So, meron tayong segment na tinatawag na Fast and the Furious. Kotse na naman yan. Hindi pala. Fast and the Curious. Fast the Curious. Okay. Sige. Kasi layo natin sa kotse. Sumakay ka na ba sa akin? Ako rin ayoko sumakay sa'yo, ha? Chrissy, ha? Alam kita mag-drive, ha? Idol kasi kita. Hindi ako ganun mag-drive. Ay, hindi ba? Hindi Ang ayos ko mag-drive. Naku, lahat ng sumakay sa'yo, pagbaba, dilat eh. Ha? And then, tsaka alam mo, sabi ko minsan, nakaka-offend kayo kasi sa kotse ko lang, pati likod, nagagamit yung seatbelt. May mga nagsi-seatbelt sa second row. Sabi ko, nakaka-offend kayo. Ganun ba talaga ako mag-drive? Nagyaya ka pa na nga. Maingat naman ako mag-drive. Sige na. Oo. Ito na. Ang Fast and the Curious. Funniest sibling or relative? Epi? Epi. At totoo, hindi siya mukhang funny What? Sorry. Hindi, pag nagpatawa. Pero yung natural, Kuya Edgar. Sa langit na. Kuya Edgar. Kasama ko si Sir Epi sa isang movie with Don Bell. Kaya kasi ano siya dun drama. Si Epi, komedyante na pag nakabanayad. Pag nakabanayad si Kuya Edgar pala, mga older brother ko, he passed na. Pero yun, kalug yun. Nakakatawa yun. Maski side comments nun, punchlines. So. Most Dolphy habit na namana mo? Timing? Comedic timing. Ayoko. Ewan ko. Di naman pagbubuhat ng bangko yun kasi na-witness naman namin Siguro yun. humor. Humor in general. Yeah, humor. Actor ngayon that reminds you of classic comedians? Pepe Pepe Herrera? Herrera?
Yeah. Pepe yeah, Herrera. yeah. Oo nga. Ang bait din nun. Parang poging Rene Requestas. Hindi, aminado naman siya. Love you, Pepe. Pinaka hindi malilimutang comedy legend na nakatrabaho mo. Imbes sa tatay ko, Aside from Tito Dolph. Babalu. Babalu. Grupo nila, Babalu, Panjito, Redford Wild. Redford, the OGs. One thing younger actors should learn from veteran actors. Humility and respect. Always be humble. Kahit na pa marating mo sa showbiz, respect all the people in your production, even the people outside, lalo na fans, because they are the ones who make you. Be humble kasi yun ang number one turo sa akin ng tatay ko. Always keep your feet on the ground. Kahit hari na siya ng komedya, abot kamay pa rin siya. Yun lang. Mata sa langit, paa sa lupa. Right? Yes. Eto, Concy, as a closing question, palagi nating tinatanong to here sa Chino on Deck. As you're dubbed as a master of your own craft, anong wisdom ang pwede mong ibigay sa mga gusto rin maging master of their own craft someday? Love your job. Love your job and be yourself. Be focused and always pray. That's nice. At napaka ganda ng wisdom mo, Concy. Thank you so much. Thank you. I love you. Thank you for saying yes. And palakpakan natin ulit, Vandolph Quezon! Salamat sa studio. Thank you. Ang lit ng studio natin. At may mga books ako dyan na pwede mong basahin. Oo. Sige, mama. Akiting ko. Yes. May ladder ako dyan. Concy, promote natin yung ating movie, upcoming movie next week. Yes, mga Kariles, Home Along the Riles, the movie, The Reunion, June 17 na po. Siyempre, Cosme family magkakasama, may mga bagong kasama po. Mag-i-enjoy kayo dahil buhayin po natin ang pambansang pamilya ng Pilipinas. At sigurado po, roller coaster ho ang mararamdaman ninyo. See you and enjoy. Yan. Abangan natin yan. Home Along the Riles, The Reunion. Directed by Boyto Quezon. Yes. It's a dream reunion na parang kumbaga sa ibang bansa may Devil Wears Prada 2. Ito, ang tagal, 'di ba? Talagang ilang dekada hinintay. So, 80s, 90s, 2000s, 2000, 3000. Magugustuhan po ninyo to. Oh, yes. Ayan. Again, thank you so much. At gusto natin magpasalamat sa City of Dreams and sa Dream Player for the wonderful set that we have today. Thank you so much. Salamat po. Thank you, Mercy. Thank you sa lahat. Thank you.